Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Um, Merong balita na nagsalita na ho ang INC at sila po ay tutol sa nangyari ho na pag-aresto kay Duterte. Aba, bang klase. Okay. So yun po ay kanilang tinututulan. Ayon sa mga balita. Ngayon, gusto ko lang po munang pakita to. Ayan, nasa balita rin po ng Rappler. March 21, 2025. This is the first time the Iglesia ni Cristo categorically sided with the Duterte camp. Ayan po may pinanigan na po in its feud with the Marcos government. May palusot sila rito noong January na sila ay nagmi-meeting-meeting pero hindi po nagde-reflect sa kanilang simbahan. So hindi official stand ng Iglesia ni Cristo yung mga pinagsasabi ng spokesperson. Ganon. Napakinggan yan for sure. Di ba? Nabalitaan nyo yan noon nung rally-rally nila. Now, gusto ko lang din po, alam kong may mga abogado sa kanila, baka naman pwedeng pakipaliwanagan nyo ang inyong spokesperson. Ito maliwanag sa Supreme Court. Sabi dyan, withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligations it has incurred as a member. Ibig sabihin, yung pag-alis mo sa Korte Suprema, pag-alis mo sa Rome Statute bilang member, bilang member state, hindi ka nakakatakas sa iyong obligasyon. Kasi po, sa obligasyon na yan, bilang nung ikaw ay member pa, ibig sabihin, umalis ka na, meron ka pang limited obligation. Ano yun? Yun po yung limited jurisdiction. Kasi po, doon sa Rome Statute, maliwanag na nakasulat doon bago pa maratipikahan yan na kahit na kumalas na ang isang member state, sumulat sa SecGen ng United Nations para umalis na at naging ganap na yung pag-alis natin, ang sinasabi doon ay bini-maintain, no? Nireserve nila yung karapatan na magkaroon ng karapatan ng patuloy na pag-iimbestiga o mag-imbestiga sa mga krimen ng crimes against humanity, war crimes, o kaya naman yung genocide. Yun lang ang tatlong kasalanan na merong jurisdiction ng Rome Statute o ang ICC. Ibig sabihin, kahit po kumalas na tayo at effectively noong March 18, 2019, effective. So ibig sabihin, March 17 hanggang 2011, November 1, na naging official tayong miyembro, nananatili po ang karapatan ng ICC na mag-imbestiga. Another thing, ang mga kaso po na isampa isang taon matapos si Duterte magsimula ng patayan. Diba? 2021, nag-request, kinikilala pa nga ng korte ng ng Duterte administration ang kapangyarihan ng ICC. Katunayan, noong 2021, nag-request pa sila na isuspend ang investigation dito. Kasi ang gusto nilang mangyari, ma-avail nila yung complementarity na dito nalitisin si Duterte. Mangyayari lamang yan kung nakita ng ICC na itong gobyerno natin ay seryoso sa investigasyon, seryoso sa paglilitis o pag-aasunto. Ang problema, number one, walang nagsampa ng kaso laban kay Duterte rito sa Pilipinas. So saan mo lilitisin? Anong basihan mo para rito litisin si Digong? Yung Duterte administration, hindi rin siya sinampahan ng demanda. Dapat po sinampahan siya ng Duterte administration si Digong ng demanda. Para pagbaba niya sa pwesto, 'di ba? Aresto. Pagka ganon, makikita ng ICC na seryoso Pilipinas. Kasi isa sa main requirements po doon,
ay para alam naman nilang uutuin lang sila eh. Kasi kailangan seryoso. Paano po daw masabing seryoso? 6,000-7,000 ang biktima ng EGK ni Duterte sa kanyang WOD. Ayan, war on drugs. Samantalang yung kanilang inimbestigahan 200. Sabi ng ICC, dapat meron kayong 6,000-7,000 folders dito. Individual, kada isang kaso, isang insidente, merong kayong investigation. Wala. Di ba? So binubudol ng gobyerno noon ang ICC. So hindi sila pinagbigyan na pinabibitiw na nila kasi ang ICC sa kaso. So ibig sabihin, nire-recognize po, alam po ng Administrasyong Duterte na mayroon pong jurisdiction pa sa atin. And then part of this decision ng Korte Suprema, sinabi rin nila diyan na na ang Pilipinas ay may obligasyon na makipagtulungan sa anumang proceedings na nasimulan ng ICC bago pa mag-take effect ang ating pag-alis. Ay maliwanag. Di ba? Anong nangyari doon na sinasabi nila na nagsimula daw po yun, tapos na. Parang noong 2022 lang o 2021, gano'n, 2022, ganyan. Nagsimula ang investigation. Pinatigil ninyo eh. So kung hindi po ito nagsimula, bakit patitigilin? Bakit pinasuspend? At pinagbigyan silang mag-suspend? Nag-give way sa kanilang request ang ICC. Kaya lang nga binudol nila eh. Hindi mauuto yung mga yun. Hindi sila mga Pilipino na nauuto. Di ba? So, itinuloy. Ito po yung dapat na naiintindihan ni Zabala at nung mga kausap niya sa pagdidesisyon. Wala naman akong pakialam kung pumanig siya kay BBM o hindi. I don't care. Diba? Yung sinasabi ng iba na in history or based on history of the Philippine history, ang INC raw ay nakapanig palagi yan sa mga Marcos. Sabi ko naman, sa pagkakataong ito, hindi na po ganun ang kaso. Parang taliwas na. Baliktad na. Diba? Ang palusot, kami lang nga nag-uusap nito. Wala itong, hindi to magre-reflect sa aming simbahan. Bakit pag mag-rally kayo kasama lahat? Sige nga ho. Sabi rito, consequently liability for the alleged summer killings and other atrocities committed in the course of the war on drug is not nullified or negated here. Okay, sabi ng Supreme Court. Yan, ruling, former President Duterte cannot invoke Philippines withdrawal from Rome Statute. It was July 22, 2021. Pero March or April yung decision na yan lumabas. July lang nila pinablish. So, dapat malaman nila yan. Ito pa. And excuse me. Tingnan nyo naman yung mga nagsasabi ng mga kilala sa larangan ng batas at international law expertise. Ayan. Sinabi po ng mga to na yung pagka-aresto ng ICC kay Duterte ay legal. Galing rito sa former ICC judge na si Raul Pangalangan. Galing po rito sa dating spokesperson nila at human rights lawyer si Teodoro Te. And then etong dating senior associate justice ng Korte Suprema, si Carpio. And then si Ruben Carranza, ICT senior associate. So ito pong mga abogado na ito, na hindi po mga tambay sa kanto ang kategorya, ang nagsabi na legal. Bakit ko binabanggit ito? Kasi sabi nga rin po ni Zabala, dapat na po naaayon sa batas. So, ang legal po ba mga kapatid, ay hindi ito nangangahulugan na naaayon sa batas? Kaya nga tinawag ng legal o legit. Ibig sabihin, makabase sa batas. Saan po kaya nanggaling ang naging takbo ng desisyon ng grupo ni Zabala?
Baka ito po ang kanilang pinakinggan. Di ba? Sabi diyan, Duterte's arrest is illegal according to vlogger Mr. Sasot. EJK enforcer si Bato de la Rosa. Errand boy Bongo, ito yung taga ano pa raw, yung keeper ng payment reward system. And then si Robin Padilla na ex-convict. Na alam nyo naman ako na kung merong ranking ang mga kamoteng senador, hindi ho ito magpapahuli sa pagiging numero 1. Yan si Robin Padilla. Baka ito ho yung pinaniniwalaan ni Zabala. Diba? Dahil nakakatawa yung katuwiran, walang kinalaman ang kanilang desisyon sa kanilang simbahan. Ano ba talaga? Di ba? Now, tingnan niyo yung tingnan niyo yung pakinggan niyo yung video. Sana ito. Ang iglesia noong January 13, 2025, okay. Ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Yun ang problema natin dito. At this time, nung sinasabi niya yan po ay panahon ng mag-i-impeachment ang Kongreso. Yun ang issue nun, impeachment. Okay? Na pinipigilan nilang mangyari. Nakakalungkot po, ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin... Ano yung nangyayari ngayon? Yung bang mga motorcade, rally-rally, yung reaction ng mga DDS, ng mga taga Davao, that's normal. Pero ang something abnormal dito, lahat na lang ng mga movement ng tao sa buong mundo, inaangkin ng mga DDS. Yung sa Dubai, sa Egypt, lahat na lang. Pati yung sa India, inaangkin nila. Sus Mariose, pinalilitaw nila narito sa Pilipinas nangyayari para lasunin ang isipan ng taong bayan. May tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa... Matagal na at saka tama lang. Alam nyo, para sa akin po tama lang naman ho na mayroong matinding pagkakabahabahagi ang mga tao sa gobyerno. Kung ang klase ng politika natin ay politika na corrupt, yung masyadong mababaw ang tingin sa public service, nakakatakot po yung ganyang klase na nagkakaisa ang mga politiko natin because there's a tendency na baka magkaisa sila na tayo ho ay pagnakawan. Wala nang check and balance. Kaya hindi po dapat na nawawala ang pagkakabahabahagi sa mga politiko natin. Normal na dapat po natin yan dito. Yan ay bahagi at sustansya yan ng isang demokratikong bansa. Sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Ito po ang opisyal na posisyon ng Iglesia ni Cristo. Okay? Ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Okay. Sana linawin niya kung sino ang pinakikinggan niya o ng grupo nila. Ito bang mga international and then legal experts o ito pong mga DDS? 'Di ba? Robin Padilla, anong credibility niya sa batas? Poutrages. Si Bato de la Rosa. Isa rin ito sa may pananagutan sa ICC.
Si Mr. Sasot, duwag, bakla kasi hindi makalantad sa Pilipinas. 'Di ba? Dahil baka malitsyon dito ng buhay sa tindi ng fake news ng pinagagagawa niya laban sa gobyerno. O si Bongo na dumidistansya sa mga lakad ng mga PDP laban. Nililigtas yung kanyang sarili pero may pananagutan din dahil po doon sa yun ngang reward system. Sabi ni Froilan, INC's pro-Duterte is hiding in the name of peace para hindi para hindi halata na DDS sila. Magkano kayang na-donate ni Digong sa INC? Hindi kaya nagamit ang INC to lender illegal money acquired by Digong? Palagay ko hindi naman ho ganun, 'di ba? Hindi naman ganun. Ito, another point din. Sabi ni Jonas Guanzon, nagkabahabahagi din tayo about sa religion. How much more sa politics? Tama. 'Di ba? Magkabahabahagi man po tayo, dapat tignan natin, iisa pa rin tayong Pilipino. 'Di ba? Isulong pa rin natin ang interes ng bansa natin at ang mag-unite lamang po sa atin dito ay ang batas. Kaya nga ang sinasabi, dura lex sed lex, the law may be harsh but it is still the law. Kaya Marcos family nga hinarap yung mga demanda na humigit kumulang 1,000 sa loob ng mahigit 30 taon, more or less 40 years, hinarap nila. Bakit ang mga Duterte ayaw niyong paharapin sa bala? Ang sinasabi naman nila rito ay Pilipino dapat daw dito litisin. Who you? Anong alam mo sa batas? 'Di ba? To say that. Tuloy natin. Po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Tama. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Tama. Kaya nga dura lex sed lex, ang international law, ang Korte Suprema nagsalita tungkol diyan, 'di ba? Yung binasa natin kanina, na kahit kumalas na tayo, kahit hindi na tayo member, pero apparently nung tayo ay nag-member, may provision na nagpapanatili ng kanilang limitadong jurisdiction sa pag-iimbestiga. Ayaw nyo ba na yung may akusasyon na hindi maganda ng matinding krimen, na hindi kayang litisin dito sa atin, nang hindi nagkakaroon ng banta ng kaguluhan mula sa mga supporters nito? Kung ang pamilya Marcos nga inalis sa Pilipinas para ang mga loyalista ay hindi makapaghasik ng gulo. 'Di ba? Kasi talagang maraming nagalit nun, maraming hindi natuwa sa pagpapatalsik kay Makoy. Kung yan ay pinanatili sa Pilipinas, malamang sa malamang, 'di ba? Gulo yan, natatagal. So, dito naman po kay Duterte, inalis siya rito dahil wala naman pong nagdemanda kay Duterte rito. Walang kaso si Digong dito sa Pilipinas para sabihin dito siya dapat litisin. Hindi pwedeng diktahan yung mga biktima, yung mga kaanak ng biktima. Hindi po pwedeng diktahan na dito ninyo kasuhan yan. Natatakot sila sa buhay nila Ganito po yan Kahit na sinasabi pa po ng ibang mga tao na we have the working judiciary, healthy ang ating mga korte, functioning, I totally agree dyan. I totally agree. Pero pag dumating po ang punto na yung mga tao, yung kaanak ng mga biktima na sumisigaw ng hustisya, ay nagkaroon na po ng takot sa kanilang puso na magdemanda dahil sa takot nila sa akusado na makapangyarihan, malakas ang impluensya, katulad ni Digong, at merong napakarami daw na mga followers, mga supporters niya na handang pumatay at mamatay. Sana nga naman mangyari. Sana naman po, ibig sabihin totoo. Di ba? Ibig sabihin po noon, we already have the failure of justice. Walang makakapagdemanda
Paano mo sasabihing working? Lintik na yan. Di ba? Ano yan? Isa sa ICC document na may rape victim si Digong, napanood ko kay Go Philippines. Okay, nakita ko rin po yan. Hindi po yan big deal. Singit ko lang, hindi po big deal yung merong rape na nakalagay. Kasi, pambihira. Yan yung narrative ni Joey. Ni Joey, yung vlogger na nakaitim kahapon sa Tricom. Pag tinignan nyo po, what are the cases involving what are the cases to be considered as crimes against humanity? Kabilang po dyan ang rape. But it doesn't mean na nang-rape si Digong. Wala pong kaso ng panggagahasa. Walang claimant dito sa Pilipinas na may ni-rape si Duterte. Okay? Clickbait lang po yan. Nililinaw ko po sa inyo. Kahit tignan ninyo ano-ano ang kaso na nakapaloob. Hindi nyo ba kayo nagtataka? Ano ang specific crimes para doon sa crimes against humanity? Di ba dapat naisip nyo saliksikin yan? Oh, kasi pwedeng murder, pwedeng homicide, pagpatay ng tao eh. Di ba? Ngayon, si Joey fake news, pinost niya yan. Oh. Pero kalaunan, nilinaw rin niya. Kasi huwag mo mukha ka talagang tanga kapag hindi mo nilinaw. Yan po, kumbaga sa isang puno ng saging, 'di ba? Iba-iba, may bunga, 'di ba? May bunga. O doon sa bunga, iba-iba itsura ng saging, merong maliit, merong malaki. May nauunang nahinog. No. Pero sila po ay kabilang doon sa saging na saba. O, ganun 'yun. So wala pong nililinaw ko lang sa inyo. Yung wording doon, naka-enclose parenthesis yan eh, doon sa ICC. Pero wala hong kasong rape si Duterte. Maging doon sa warrant of arrest, walang nakalagay pong rape. Okay, generic po yung nakasulat kasi doon sa ICC. Okay, so balikan na lang po natin ito. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Kamote naman ito. Ang sarap ipa-define sa kanya yung define sovereignty. 'Di ba? Ano ba yung ibig sabihin ng sovereignty? Ibig sabihin po ng sovereignty, hindi po sovereignty ha, sovereign. Sovereign, tsaka sovereignty. Yan ang bigas doon. Ang sovereignty po, ito po yung kakayanan na makapaggobyerno. So hindi lamang po ito yung paghawak ng mga kaso ng hudikatura natin. Hindi po nangihimasok pag sinabi natin o pala ninyo na nasasaalang-alang ang ating tawag dito judicial system, hudikatura natin. Ibig sabihin, dinidiktahan nila ang sistema natin. Hindi naman eh. Maliwanag kung yan po ay mali. Hindi po sana sinabi yun ng Korte Suprema na meron pa rin tayong obligasyon sa ICC and their 15-0 decision. Diba? Dapat ganun eh. So either inosente ito sa batas o misguided si Mr. Zabala sa batas. Ang mahirap, diba? Kaladkad ang buong miyembro nila. Ano to, magrarally na naman kayo? Paparamdam kayo ng puwersa? E di nanghihimasok na kayo sa politika. Oh. Narinig nyo ba ang lahat? Nakalabas kayo doon kahit na mahirap. Oh. Ginamit pa nga nila dyan si PBBM eh. Para maging basehan, maging pundasyon ng rally nila. Pero ngayon ho,
direktahan na yung kanilang sinasabi. Mayroon pang salita na mukhang hindi pinakinggan. Kasi ang gusto nilang mangyari, magpatawaran na lang. Konsintihin yung mga Duterte. Yung dito sa rally na yun ng January 13, konsintihin si Sara. Sabi nga nila kung may kaso, 'di ba? May ebidensya, kasuhan. O bakit? Kapag si Sara ba kinasuhan ng plunder, di kayo magwawala? Ngayon sinasabi na niya, pamumuliti ka lang ang lahat ng ito. Mali na ho kayo dyan, Mr. Sabala. Okay? Nagiging partisa na po kayo. March 28 ba? Bahala sila sa buhay nila. Pero isa lang ang maliwanag, taliwas na po sila. Hindi po ako magtataka na ngayon ay mag-endorso sila ng mga kandidato sapagkat sa history po ng INC, hindi po sila nag-i-endorso ng kandidato during midterm election. Pero sa ngayon, malamang sa malamang mag-endorso na rin yan. Tapos sasabihin nila, hindi po dapat ito makaapekto sa aming relihiyon. Okay? Alright, so buyers po muna mga kababayan at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Okay? Thank you.